Lord. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa araw nito, O Lord God, na ikaw po talaga ang aming masentro ng aming kaisipan ngayon, ng aming puso't ang kaisipan, Panginoon. Nawa, Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkukulang pagkakasala namin, pakalinawan mo ang aming, buksan mo ang aming kaisipan at aming puso na talagang tunay na ikaw dakilain, pasalamatan at sambahin sa araw na ito. At hindi lang po sa araw na, kundi sa araw-araw na binibigyan niyo po sa amin ng pagkakataon na mabuhay muli, Panginoon. Sa araw-araw na pagkakataon na binigyan mo kami ng pagpapala, araw-araw na pagkakataon na binigyan mo kami ng grasya, Panginoon, na kahit hindi kami karapat-dapat, nandun ng mercy and grace mo na binibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, dahil naniniwala kami, isa o dalawa nagkakatipon sa iyong pangalan, ay nandun ka po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga gawain po ito, nawa, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong basbas, ang inyong blessing, ang inyong patnubay, Panginoon. Nawa, ikaw po lagat, Panginoon, ang madakil at may taas po sa pananambahan na ito, Panginoon. Muli, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, at pinupurihan ka namin. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa inyo matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po tumayong lahat at patuloy po tayo magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin po. Praise the Lord. Tayo po tumayo, mga kapatid. Handa na po ba tayo magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon? Simulan natin ang pananambahan sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga himno bilang handog sa ating Panginoon. Simulan po natin yung Great is Thy Faithfulness.
po natin yung wonderful grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all I see. How shall I where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus.
po natin yung Take My Life and Let It Be. Sana nga maging offering talaga yung buhay natin, nakahandog sa ating Panginoon. Salamat po sa araw na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon upang ikaw ay muling masamba namin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos namin na Diyos ng pag-ibig na talagang dakila sa lahat na dapat sambahin, purihin sapagkat wala kang katulad, Panginoon. Loobin mo po na makatagpo ka namin, makanig ka namin sa iyong katotohanan, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Mabalot kami at mapuno kami ng kagalakan, kapayapaan at kalakasan sapagkat ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos na buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating congregational prayer, pwede po natin hilingin si Brother Ben po. Kaya mo ba? Kaya mo sa prayer? O ako na. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Wala si Kuya Bok, ano? Po'y manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po muli sa kalipunang ito na iyong itinakda, Panginoon. Maraming salamat na sa kabila ng mga hadlang ng kaaway ay nananatili kang nananagumpay sa buhay ng iyong mga anak sapagkat hindi mo kami tinatantanan sa totoo lang iyong pag-ibig ng iyong katapatan. Ikaw ang Diyos na Emmanuel, God who is with us, Panginoon. Kaya nga po, ikaw ang aming dakilang pastor na lagi naming sinasamba, O Diyos. Kaya nga po sa umagang ito ay dalangin namin na ikaw ay magpakahayag sa amin, O Lord. Ikaw po ay talagang maranasan namin at magkaroon kami ng panibagong kalakasan po. Panibagong sigla, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na aming dapat purihin at sambahin. Aming dinudulog sa iyo, Lord, ang bawat pamilya na naririto o bahagi ng BCFC, mula sa mga tatay, nanay, ate, kuya, lahat po ng mga nag-ahanap buhay, mga nag-aaral, Panginoon,
ay aming idinudulog sa iyo, Diyos, ang lahat ng pangangailangan. Sapagkat ikaw po ang talagang nagpupuno, ikaw ang nagpo-provide. Dahil sa pamamagitan mo, Lord, kami ay nananatili na nakakapamuhay dito sa mundong ibabaw. Sapagkat in you we live and move and have our being, Panginoon. In every moment of our daily life, you are in control. Ikaw po talaga ang nakamatsyag sa iyong mga anak na iyong tinutugunan ang mga pangailangan, na ang nais mo lamang ay ikaw lagi ang aming uunahin, ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, at ang lahat ay may katugunan ayon sa pangako mo, Lord. Lord, maraming salamat po. Dalangin namin ang mga miyembro ng pamilya na maaring wala pang tiyak na kaugnayan sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na ikaw nga po ang mahabag sa kanila katulad ng kahabagan na tamo namin, upang sila ay magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Dalangin namin ang mga alitan sa bawat tahanan. Wasakin mo po ang gawa ng kaaway, Panginoon, upang ikaw ang talagang maghari sa puso ng bawat isa. Magkaroon ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagmamalasakitan. At ikaw po talaga ang kikilos tungo sa ikatataguyod ng mga pamilya na talagang ito yung pangunahing nais ng kaaway na wasakin, Panginoon. The family who is the smallest unit of our society, O Diyos. Kaya nga po, Lord, loobin mo po na ikaw ang kikilos, gagabay, Panginoon, sa amin upang talagang ikaw ang makita ng mga kasamahan namin sa tahanan. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. Aming dinudulog ang iglesyang ito, Lord, sa pangunguna ni Pastor Kit, lahat ng elders, board staff, lahat ng teachers, lahat po ng mga servant leaders na talagang selflessly na kumikilos po, nagsasakripisyo para sa pagtataguyod ng iglesyang ito. Nawa po maranasan nila, Lord, yung kapangyarihan mo na hindi nauubos, Panginoon, yung kalakasan mo, kasiglahan mo, upang ito yung mahayag, Panginoon, sapagkat without you, apart from you, we can do nothing at all, Panginoon. It is by you, Lord, the Holy Spirit. It is not by might nor by power, but through the Holy Spirit that we are able to live out the Christian life na talaga naglilingkod sa iyo ng may kaalaban, nagtatagumpay sapagkat ikaw ang nangunguna sa amin, Panginoon. Lord, we are praying sa lahat ng ministeryo, Panginoon, lalong-lalo na yung pag-aaral ng iyong salita, yung paggagawa ng mga alagad, Panginoon, upang darating yung panahon, hindi lang mangilan-ngilan ang naglilingkod sa iyo, kundi ang lahat po ng dumadalo dito nagkakaroon ng paghahangad na mapaglingkuran ka, O Diyos, sapagkat napakabuti mo po sa amin, sa aming buhay, Panginoon. Loobin mo po mapagpala ang mga Bible studies, magkaroon ng tunay na kauhawan sa puso ng bawat isa, simula ang mga bata hanggang sa matatanda, magpatuloy po na maranasan yung paglagong espiritual, Panginoon, na ito yung magiging panlaban namin sa mundong ito na patuloy na pasama, O Diyos. Loobin mo po na kami ay talagang nandoon lagi sa presensya mo, ninanamnam yung mga banal at buhay mong salita sa bawat araw ng aming buhay. At kami ay lalong pinapalapit sa iyo, Panginoon, na aming Diyos. Lord, iyo pong pagpalain ng mga gawain din ng pananalanginan, ng pananambahan. Lord, at lahat po ng mga kinikilusan para sa iyong gawain, Panginoon, ikaw po magpapala ng mga lingkod mo, Panginoon. Nawa po, mag-raise up ka pa ng mga leaders, ng mga taong talagang gagamitin mo mightily, Lord, for the furtherance of your kingdom sa lugar na ito, O Diyos. Lord, maging ang aming pangangailangan ngayon sa pang-financial, Lord, ay dinadalangin namin para hindi po maapektuhan ang operasyon ng simbahang ito. Natitiwala kami na ikaw yung Diyos na noon pa man ay talagang tapat na nagpo-provide simula po noong 1984, Panginoon, until now. Ito po yung dahilan kung bakit kami nakakapagpatuloy. Bakit kami talagang humahayo, lumalago, dahil ikaw talaga yung nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan ng church na ito, spiritual, financial, material, physical, Panginoon. Ikaw po ang aming shepherd, ikaw ang aming pastol, O Diyos. Lord, maraming salamat po na sa buwan ng Setyembre ay
Pagpapanagumpayan mo kami muli, katulad ng ginawa mo nung Agosto, Panginoon. Ikaw po ang talagang kikilos. Ikaw ang mahayag, Panginoon, ng kadakilaan mo sa bawat buhay ng iyong mga lingkod. O Diyos, aming tinataas din naman ang aming bansa na hindi naliligid sa iyo ang lahat ng mga nangyayari, Panginoon. Lord, aming dalangin na ikaw talaga ang maghari sa puso ng bawat isa, lalong-lalo na nga po sa lahat ng mga namiminuno, politically, sa aming mga religious leaders, economic leaders, business leaders, sa tulong ng mga kapulisan, kasundaluhan, Lord. Maghari nawa ang kaayusan, Panginoon, ang pag-iiral ng mga batas ayon sa konstitusyon, Panginoon. Nawa po ay talagang magkaroon ng justice, righteousness, magkaroon ng tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit na makaahon ang bansang ito sa mga kahirapan, dulot lalong-lalo na ng korupsyon, ng kasakiman, Panginoon, na lumilitaw na ang sinasamba ay ang material na Diyos, O Lord. Dalangin namin na ikaw ang kumilos sa lahat ng nagagawang nangyayaring proseso, Panginoon. At mapanagot nawa ang tunay na may kasalanan, Panginoon. Magkaroon ng tunay na takot, Panginoon. Ang mga nagtatangka, nagbabalak na gumawa ng katiwalian, O Diyos. At nawa ay makita namin lahat, Panginoon, na ikaw ang talagang kailangan namin, Panginoon, upang tunay, garantisado, makakaahon kami sa kahirapan, hindi lamang pinansyal, material, kundi lalo't higit, Panginoon, sa spiritual. Kaya nga po, yun ang iyong hinihingi, na kami ay talagang tumalikod sa aming kalikuan, magsisi, Panginoon, at manalangin sa iyo, dumulog sa iyo, magpakumbaba sa iyo. At igagawad mo ang kagalingan, Panginoon, paghihilom sa mga bansa na lumalayo sa iyo, O Diyos. O Lord, maraming salamat po. Aming inaalay ang pananambahang ito, maging ang buong araw na ito, Panginoon. Ikaw po nawa ang talagang maranasan namin. Ikaw ang mangusap, Panginoon. Ikaw ang yumakap sa amin upang mapawi ang lahat ng aming kapagalan, ang lahat ng aming panghihina, O Diyos. At lalabas kami na may kagalakan, nagpupuri, at talagang ikaw ang pinoproklama na aming Diyos na tagapagligtas. Ito pong lahat ang aming panalangin. Pagpalain mo ang magbibigay ng iyong salita. Hawakan mo po siya upang lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig ay lahat ng gagaling sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Pong, for leading us in prayer. Makakaupo po muna tayo, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. At tayo po ay nasa panibago na naman na buwan. At dahil dyan, pinagpapasalamat nga po natin, kagaya ng panalangin kanina, that the Lord has blessed us the last month sa napakagandang mensahe, mga mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon at sa tema na holistic growth or spiritual holistic wellness. And then ngayon naman po ay dadako tayo sa panibagong tema. And of course, ang holistic wellness hindi siya madali. At kung bakit hindi siya madali ay dahil ang mundong ito ay hindi perpekto. At ang maraming mga na-encounter natin, meron yung it takes a toll on our wellness, in our development, in our spirituality. So, sa ating buwan ng Setyembre, tayo po ay mag-introduce muli ng panibagong tema. At ang pamagat po ng ating tema is perseverance through trials. Pagpupursige, pagtsatsaga, pagtutuloy sa kabila ng kahit sa ilalim ng mga pagsubok. Maganda pong pag-usapan ito dahil syempre hindi lang sa dahil marami tayong na-encounter sa kanya-kanya nating mga sitwasyon, kundi makita din natin ano ba yung purpose nito at bakit nangyayari ito, and mapag-uusapan ito, pero bakit muna siya, bakit din siya nangyayari, and
the same time, saan ba tayo makakahugot ng ating mga kadahilanan o kalakasan para tayo ay magpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. So umagang ito, I'd like to focus po doon sa saan ba tayo makakahugot ng endurance, ng perseverance, ng katatagan. Ano po? Narinig niyo na po yung salitang long, slow distance or tinatawag na LST. Si Kakay siguro alam ni Kakay. Pero maliban kay Kakay, may nakakaalam po ng long, slow distance. Ang long, slow distance ay isang klase po ng endurance run sa mga tumatakbo po. And depende po yan. Ang endurance run, ibig sabihin mahabang takbuhin yan. Pero pag tinawag na long, slow distance, pampakondisyon po yan ng katawan, training sa sarili mo na hindi ka tamarin, hindi ka ma-distract, na magtutuloy-tuloy ka ang focus mo, na may perseverance ka, na may endurance ka, na kaya mong tiisin, tiyagain kahit mainit at hindi mo kailangan magmadali. So it's a long, slow distance. Yung buhay natin parang ganyan, hindi po ba? It's a long, slow distance. Kaya lang ang long, slow distance, kung wala kang goal, no, it will be hard. Kung wala ka ring kadahilanan kung bakit mo ito ginagawa, you will be easily distracted. Kaya nga yung iba, nagdadala ng headset, nagpapatugtog, ano. Yung iba naman may kasama dapat para hindi sila mabore. Ano. Pero mahirap, ano. Sa experience ko, pinakamalayo ko pa lang na try is 15 kilometers na takbo. Pero when you try long, slow distance, you will go out of your comfort zone. Parang buhay Kristiyano. Kasi hindi kasya ang 15, 21, 32, 42 kilometers sa loob ng subdivision o ng barangay mo o kung saan man. You will get out of your comfort zone. You will go somewhere else. You will, kahit yung mahabang kalsada na kung saan public na siya at may mga sasakyan, you will run there. Kasi gusto mong ma-achieve ang long, slow distance. But you need focus. We need inspiration. We need guidance. Kaya ito po ang paalala sa atin ng ating teksto sa umagang ito. At dahil dyan, aanyahan ko po kayong lahat na tumayong muli upang samahan ako sa pagbibigay galang, sa pagbabasa ng banal na kasulatan na matatagpuan po natin ng ating pagbabasehan ng ating mensahe sa umagang ito sa Hebrews, sulat para sa mga taga-Hebreo o sabi ng mga scholar, isang sermon, para sa mga Hebrews. Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. Diyan po muna tayo sa tatlong verses na yan. Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. Babasahin ko po mula sa New American Standard Bible. Sabayan nyo na lamang po ako kung ano man pong translation ang meron kayo. Sabi po dito ng sumulat ng Hebreo, therefore, since we also have such a great cloud of witnesses surrounding us, let's rid ourselves of every obstacle and the sin which so easily entangles us. And let's run with endurance the race that is set before us, looking only at Jesus, the originator and perfecter of the faith, who for the joy before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. Makakaupo na po tayong mga kapatid. Palain nawa tayo ng Panginoong Diyos sa pagbabasa ng kasulatan at sa pagbubulay-bulay nito. Now, ang dami pong, sa totoo lang, parang ang haba-haba ng sentences, maging yung mismong verses 1 hanggang sa verse 1 hanggang sa verse 2, sa translation na binasa ko, isa itong napakahabang sentence. Probably meron itong 30 to 40 words, napakahaba. And kung babasahin mo lang siya, it's easy to get lost in
sa dami ng mga salita, ano. Pero ang main verb lang naman talaga niyan diyan, yung pinakapangunahing utos, ano, nasa verse 1 pero sa dulo. At ang sabi po diyan, let's run. Tumakbo tayo. That's the main verb diyan, ano. Yan yung pinaka point, ano. Merong mga binigay na kadahilanan, merong mga pagbibigay na encouragement, inspirasyon, guidance, pero ang punto ng pastor ng mga Hebreo, no, ng Hebrews ay tumakbo. Run. Kaya ang aking introduction kanina is long, slow distance na running because this is about running, ano? And sometimes we incorporate yung salitang marathon pag pinag-uusapan natin itong Hebrews chapter 12, which is actually right, ano, dahil isa ito sa mga pangunahing sports ng panahon na yan. Pero kapag inisip mo yung marathon, ang naalala nating marathon is yung sports na rin talaga, ano. Pero originally, bakit siya tinawag na marathon? It was because merong gera na nangyayari somewhere. I think it was in Marathon itself, yung pangalan ng lugar, na yung nagdala ng balita na nanalo na sila ay tumakbo ng 42 kilometers pabalik ng Athens. Ano? 42 kilometers, that's why yun yung distance. Ano? Pero ang point ko is, hindi siya yung para nasa racetrack na takbo. He was over the hills and the mountains, and siguro yung mga tinawid siya mga rivers and lakes, ano? And kailangan, kung sobrang tataas ng mga mountains, kailangan niyang pumunta banda sa cliff, ano? Bangin, at ang dami siguro mga wild animals na makasalubong. Ang dami sigurong mga posibleng mga taong nagdududa sa kanya na sasalubong din sa kanya at pwede siyang saktan, ano? So, the point is, the beginning, the origin of the word marathon or the concept of marathon is actually in the battle. No? Sa giyera. No? Kailangang ipamalita ang nangyari, ang resulta ng giyera sa isang lugar at tumakbo siya ng 42 kilometers papuntang Athens. And that's why it's called a marathon. Ano? And it doesn't mean fast, but it's long, it's far, and it's full of trials. Kaya kailangan ng perseverance, kailangan ng endurance, ano? Dito sa binasa natin, ano, ang sabi diyan sa verse 1 sa katapusan na part is, let's run with endurance the race that is set before us. Na yung race na lagi natin sinasabi is marathon, is a sports, ano, sa concept na ng panahon na to at maglalo na sa atin sa panahon ngayon, ano. Meron siyang pressure because yung context nito is about a contest. No? May conflict, may kailangan kang lagpasan, may kailangan kang talunin na mga pinagdadaanan, ano? And that is something na iba siya sa comfortable na mga race na alam natin sa panahon ngayon. Like yung napapanood natin sa mga games, mga Olympics, ano? Or kahit yung sa mga fun run, ano, na nakaset naman na yung maayos na lugar na natakbuhan. Pero sa concept na to, it's really a very hard, difficult path, ano, to run. Now, ang sabi naman dyan na word is to endure, ano? Let's run with endurance. Yung word naman na endurance is very interesting dahil ang ginamit dyan, it means a remaining behind. A remaining behind, meaning mananatili ka. That's what endurance means. Or a patient enduring, meaning ultimo yung perspective mo, kailangan kakampi mo. Now when you run long distances, ang unang, sabi nga ng mga pinag-uusapan lagi ng mga tumatakbo, ng mga experts na tumatakbo, yes, importante na healthy ka physically. Yes, importante na sanay ka ng tumakbo. Pero kapag tumatakbo ka ng mahaba, the primary battle ay wala sa paa, wala sa kamay, wala sa katawan. Alam mo niyo po kung nasaan? Dito. Kasi uulanin ka ng mga tanong like, kaya ko ba to? Malayo pa ba? Tigil ko na kaya to? Ba't mo nga ba ginagawa to? Ano? Minsan napapatanong ka, ba't nga ba ako tumatakbo ng malalayo? Ano? Why are we doing this? And
it must be, it must have a determination, sa isip natin. And for Christians, we know why we're doing this. We know kung bakit nasa pananampalataya tayo. And hindi na natin yun tinatanong. Ang tanong na lang natin siguro is, how can I get there? How can I run with endurance? How can I make this happen? Or where else? Or where should I get help? So, the main question for us today, kung ang main command natin is, let's run with endurance, then ang tanong natin, binibigay natin, na ibabato po natin sa binasa nating mensahe is, how can we endure in this life? If the Bible is telling us to run with perseverance, if the Bible is telling us to move forward with patience, to move forward without stopping, or you just have to keep moving, how can we endure? It doesn't tell us to be fast, but it tells us to continue. So how can we continue on? How can we endure in this life? Unang-una, mula sa binasa natin, it says, sa verse 1, therefore, since we also have such a great cloud of witnesses surrounding us, sabi niyo po sa verse 1, sa binasa po natin, kaya naman daw, dahil meron tayong napakalaking ulap ng mga testigo na nakapalibot sa atin. Therefore, since we all have such a great cloud of witnesses surrounding us. Now, ang naalala ko agad dito, without the surrounding context, is yung, naalala niyo po yung kwento nila Moses and the Hebrews nung tumawid sila sa Red Sea hanggang sa nasa wilderness na sila. Ano po yung gumagabay sa kanila sa umaga? The pillar of cloud, yung ulap, Now, I'm not so sure kung ito ba ang ibig sabihin ng author, pero ito agad ang image na naisip ko dahil a cloud that is there while you are journeying. Tama po? Sa totoong panahon, kapag niliteral mo ito, kapag tumatakbo at may nakita kang ulap, tumigil ka na kung ayaw mo mabasa. Pero ang ibig sabihin dito ay a cloud of witnesses, mga testigo. Nasaan itong mga testigo na ito? Saan itong mga witness na ito? Pag binasa po natin ng chapter 11, yung chapter before the one that we have read, ang dami po doong nakasulat ng mga pangalan. Mula kay Abel hanggang sa dulo, hanggang sa mga nameless, countless of Christians of people of God who believed in God, na nag-endure, na nag-persevere, na para sa ating author ng Hebrews, or kung si Paul man ito, kung si Barnabas, or kung si Luke mismo, they are telling us na itong mga people of faith from chapter 11 have been faithful. Now, we know na hindi mga perpektong mga yan. Sila Moses, sila David, sila Jacob, sila Rahab the prostitute, nabanggit dyan. Sila Esau, binanggit si Esau din dyan. Sila Joseph. These people are not perfect. But the commendation that we can see dito sa chapter 11 is that they have run the race. And they've finished it. Pero wala pa si Christ, wala pa si Jesus sa panahon na yun. But they have been welcomed into the household of God because of their faith, because of their endurance. And kaya naman, ito yung sinasabi ng chapter 12, verse 1. Kaya naman, since we have a great cloud of witnesses surrounding us, run. So, yun yung sinasabi ko kayo na kapag tumatakbo ka mag-isa, sometimes it gets so lonely. Sometimes, you have to battle against yourself in your mind, kung kaya ko ba to, kung kaya ko ba tapusin yung distance na to, But, the Bible says, tumingin ka. Ang daming mga testigong, mga katulad mo rin na imperfect, katulad mo rin na sobrang nangangailangan at dumidepende sa Diyos, mga makasalanan din na hinugasan ng Panginoon. At sila ngayon ay nakapagtapos at ikaw naman ang kanilang pinagmamasdan
at ikaw dapat ay tumingin din sa kanila at maengganyo. Be encouraged by the testimony of the Bible. Mga kapatid, kailan po kayo huling nagbuklat ng Biblia at binasa ang isang kwento sa Biblia at na-encourage kayo? What's the difference between opening it up and being encouraged or not opening it up tapos nag self-talk ka lang sa sarili? Self-talk sa sarili. Nag-self-talk ka lang. You know na kapag ikaw lang to, ikaw lang to. But you know that when you open up your Bible and you read stories such as that and you realize, hindi lang ako mag-isa. In fact, hindi ka talaga nag-iisa dahil nandito ang simbahan. Ano? Pero kung gusto mo ng talagang mga pangalan, nakita mong graduate na, at makikita mo talaga how God saw them, ano? How God saw them. Kasi minsan kapag ang perspective natin sa isang tao, iba eh. Tama? Hindi talaga yan. Lalo na ngayon sa panahon ng social media. Pasikatan lang. O curated images of our personalities. Pero kapag tinignan mo sa Bible, of course, hindi yan lahat kung ano nangyari sa buhay niya. Hindi natin alam nangyari lahat kay Moses, kay David, ano? Pero bakit naisama yung mga yan? Bakit naisama itong mga kwento ng pagtataksil ng mga main characters sa Bible? Yung mga kasalanan nila. Why? And then at the same time, bakit isinama na tinanggap pa rin sila ng Panginoon, pinatawad sila ng Panginoon, nagbago yung buhay nila, no? It's because that's how God wants us to see them so that we can be encouraged. The details of their lives are not complete but sufficient for us to be encouraged to move forward in our journey of faith. So kailangan makita natin ang kahalagahan ng Biblia, specifically sa kahalagahan na ito, sa kadahilanan na ito. When we open the Bible, we get encouraged. We get encouraged. Nakaraang Thursday, pinag-usapan namin ito, na ang Biblia ay hindi kalat-kalat ng mga istorya. It has a long story that moves forward. So when you read Abel, when you read Moses, when you read David, when you read the countless people, hindi ka lang nagbabasa ng kalat-kalat na mga kwento ng katagumpayan. Nagbabasa ka ng isang mahabang, napakalaking kwento ng Diyos sa pakikitungo niya at pagtatanggol, pagpoprotekta at pagpapalakas sa kanyang mga tao, sa mga taong naniniwala at nagmamahal na palataya sa kanya. And that is what Paul, or kung si Paul ito, kung si Barnabas, mula sa chapter 4 hanggang sa chapter 10, na sinasabi niya, household. Kasama ka dito sa household ng Diyos na nagjo-journey, na pangangalagaan niya rin, kagaya ng mga pangalan na nilista sa chapter 11. So be encouraged by them. And be encouraged by the fact that you are part of that household. Kapatid, hindi ka lang bahagi ng Bliss Christian Fellowship Church. Bahagi ka ng pamilya ng Diyos. You're not just part of this organization. You're part of the family of the Lord Yahweh who created the whole universe. Isn't that encouraging na ang Diyos Ama mismo ang siyang naggagabay sa'yo? Sabi sa verse 1c, or sa last part ng verse 1, let us run the race that is set before us. The Lord has set it before us. So kung siya ang may hawak na to, He is sovereign in everything, then may tagumpay na nag-aantay sa atin kung tayo ay didepende sa kanyang binibigay na inspirasyon, na encouragement mula sa Biblia. Pangalawa, aside from be encouraged by the testimony of the Bible, be free from distractions and sin. Distractions and sin. Yung sin nakaka-distract, pero may mga bagay na hindi sinful, pero distraction. Sabi dito sa verse 1,
B o sa pangalawa o sa gitnang bahagi ng verse 1, let's rid ourselves of every obstacle and the sin which so easily entangles us. Now, kung tatakbo ka, as much as possible, anong isusuot mo? Hoodie na makapal, naka-jeans, naka-boots. Tama po ba? Pantakbo po ba yon? O kaya, pag tatakbo ka, dapat ba naka-leather shoes ka? O tapos naka-khaki pants? No? Tapos naka-coat and tie? May mga gumagawa nun sa fun run, pero tingin nyo po, is that kaya mong gawin, pero is that okay? Maganda ka tignan, pero is it okay na tumakbo ng todo bihis, parang papasok sa opisina o kaya parang rarampa sa fashion show, Parang hindi. As much as possible, manipis, magaan, maiksi ang isusuot mo. At yung sapatos mo, as much as possible, magaan. As much as possible, malambot. As much as possible, wala kang anything mabigat na bakal na isusuot. Kahit yung mga bag na dadalhin mo, as much as possible, sobrang nipis. Sobrang liit para mailagay mo yung mga susi, ID, o pera, o cellphone, ano man. Yung relo mo, hindi yung mga ganitong, bakal-bakal na, o kaya leather, You have to prepare. And yung mga bagay na yun, is something that weighs, may weight, may kabigatan. At yun ang tinutukoy dito ng author. To rid ourselves ng mga unnecessary na bigat. Hindi necessarily mali na magsuot ka ng coat kapag tatakbo ka. Pero bakit mo pa ba ginagawa yun? Tumatakbo ka eh. Hindi necessarily mali na mag-boots ka habang magmamarathon. Trip mo yun, go. Pero ang tanong, will that hinder you? Or will that make you fast? Or will that give you unnecessary distraction or pagod? Diba? Sa buhay Kristiyano, sa lakad natin bilang mga sumusunod sa Panginoon o nais na maranasan yung kabutihan ng Diyos sa lakad natin, then yung distraction, yung bigat na unnecessary, hindi necessarily kasalanan, we have to rid of those things. Ang desisyon sa buhay ay hindi palaging tama o mali. Ang desisyon sa buhay is alin dito ang wisdom. Alin dito ang tinuturo ng wisdom. Sometimes you get presented with all good choices in life na pwede kang maging careless in choosing it. But ang tanong, what is necessary? What is not? What will give you hindrance? And what will make you move forward? So yun ang pinapaalis sa atin para mag-endure. Kasi bakit pagod agad? Baka may bit-bit kang malaking bag. Baka may iba kang inaatupag. Baka kapag tumatakbo ka sa UP, inadidistract ka sa maraming pagkain na nagtitinda sa paligid. Nangyayari yun. And then, hindi lang yun. Dalawang bagay kasi yung binanggit ng author. Hindi lang yung obstacle o hindrance. Sabi niya rin, the sin. Sabi ng isang commentator, mas maganda daw pag inalis yung the. Kasi pag sinabi mong the sin, baka may specific kang iniisip. Meron naman talaga, pero ang focus daw ng Hebrews is yung, in general, sin that easily entangles. You can think of many things, many sins na nakakapit sa atin o na pumupulupot sa atin. That could be part, That could be part of what, in general, the Bible is telling us to let go so that we can endure. Kasi sometimes I don't want to generalize, and we should not generalize,
Na kapag nade-depress yung isang tao, kasalanan yan. Kapag nabu-burnout yung isang tao, may kasalanan ka. No? Hindi naman necessarily ganun. But, it's for us, no, tayo rin mismo ng mga Kristiyano, we should individually, personally, tayo mismo, let's evaluate ourselves. What are the sins that I have that is slowing me down, that are slowing me down? What are the things na hindi nakakalugod sa Panginoon, na pinupursue ko, na lumilis ako ng landas, endurance, pero nag-extra ako ng distance dahil pupunta ako sa isang kainan, na hinatak ako ng mang-inasal, lumabas ka sa truck. O kaya, yung kasalanan na hindi mo naiisip na nangyayari, nakakasakit ka pala sa ibang tao. You're actually offending them, you're actually doing harm sa kanilang buhay, or sa kanilang pagkatao, or sa kanilang pag-iisip. So, yung mga bagay na yon, it slows us down. Or, we're not talking about being fast, but it holds us. Nagdadagdag siya ng unnecessarily na bigat na siyang ikakapagod natin agad. Kaya sa pagtakbo, yung warm-up dapat mabilis lang. Kasi kapag masyado mo namang pinagod ang sarili mo sa warm-up, pinaubusan ka ng endurance. 1 kilometer, 2 kilometer pa lang, bumibigay na yung tuhod natin. So that's the picture, But there's a specific sin na overarching na theme dito sa Book of Hebrews, and that is the pressure of the unbelieving people around them. The pressure. Ang sabi ko nga dito, the pressure and allure. Yung pressure ng hindi ka naiintindihan ng nasa paligid mo. Yung pressure na you get into conflicts dahil magkaiba kayo ng values. You get into conflict dahil nasa isang kumpanya ka na hindi nauunawaan yung panindigan mo bilang Kristiyano. You get pressure because you're in a relationship na iba yung pananaw pagdating sa'yo, or sa pananampalataya, o sa Panginoon, or sa pananaw in general sa mundo. That's a pressure na hindi kayo magkatugma. Like, you have a partner sa pagtakbo, gusto niya mabilis. Gusto niya speed training. Ikaw, nag-endurance training. So, maghihiwalay kayo. Or, magpipilitin mo na sumabay sa kanya hanggang sa mapagod ka agad. Or, may inis siya sa'yo dahil you're slowing him down. So, with that kind of pressure, na pwede mo maisip, ano kaya yung encounter ko mga conflict sa paligid ko na bumibigay ako, na tutulak akong mag-give up o gumawa ng kasalanan o mag-shortcut at iwasan ng kabanalan dahil lang sa pressure ng mundo. Or, yung kabaliktaran naman na side, yung allure ng mundo. Yung parang hindi ko makukuha to pag mas naging tapat ako sa Panginoon. Parang hindi ito ang landas na ininibigay sa akin ng Panginoon, pero gusto ko sana yun eh. Gusto ko sana ng ganitong kasikatan. Gusto ko sana ng ganitong appreciation mula sa mga tao. But if I do this, if I follow the Lord, I will not get any appreciation. Gusto ko nang pinapalakpakan ako eh. Pero pagdating sa Panginoon, humility ang pinapahalagahan dito. Gusto ko nang magkamkam ng kayamanan, But dito sa Panginoon, it's all about being generous. It's all about love. So, the allure of this world is the sin that also gives weight, easily entangles us, sabi ng Hebrews chapter 1. It wraps our feet, It wraps around us, na para bang kapag tumatakbo ka, ay nasa gilid ka na ng masukal na, o nasa gitna ka na pala ng masukal na lugar, na hindi mo alam, may mga vine doon na apakan mo, na kumapit sa'yo, or mga basura na na-shoot yung paa mo, or mga damit na textile na nakakalat na basura, or any na-encounter mo ng mga nangahabol na aso,
It's those things that easily entangles, ano. I'm not saying na perfect na tayo dapat, ano. But ang emphasis ng author dito sa chapter 12 verse 1 is that you do this before you run. Now, of course, ideally that happens, ano. That happens, ano, na as much as possible before you run, you have made preparations. Tama? Hindi naman siguro kung kailan tumatakbo ka, saka nagsusot ng short, di ba? Hindi naman siguro kapag tumatakbo ka, saka mo naisip, ay, di pa pala ako nagsi-CR. You know? Mas lalo kang magdadagdag ng extra na pagod, you know, when you turn around and go where you need to be. All the preparations have to be made before you run. But, that's the ideal. But in the real life, ano, you can only do so much. Nag-umpisa ka na sa takbong ito, nung pinanganak ka pa lang, Tapos nung nakilala mo ang Panginoong Jesus, nakita mo, nandito pala yung mas tamang track, ano? And when you go there, you realize that you have weight around you. You have a problem na hindi mo pa nadi-deal with. You have trauma na nagsicycle, na experience mo noon, ngayon pinapa-experience mo sa ibang tao. Sama ng ugali na tinanggap mo, ngayon ikaw ang masama ang ugali na pinapatanggap mo sa ibang tao. Ano? And the sin na nakikita mo na okay lang na ginagawa ng iba, na ngayon na-encounter mo, mali pala to. And it's so hard to remove it. So that's what we need to deal with. Because sin is also an obstacle sa ating endurance. Ano? It holds us down. So, let's rid ourselves, sabi ng author, of every obstacle and sin which so easily entangles us. So, be encouraged by the testimony of the Bible, be free from distractions and sin, and lastly, be dedicated to Jesus. Be dedicated to Jesus. At hindi lang yon, be dedicated to Jesus who is worthy to be trusted and followed. Be dedicated to Jesus who is worthy to be trusted and followed. Now, sa mga race or sa mga kahit fun run lang, ano, may tinatawag na pacer. Pacer. Ang pacer ay isang runner na hindi siya necessarily, ang objective niya ay mag-hit ng pinakamabilis. No? Ang objective ng pacer is to show you na ito ang tamang bilis para makaabot mo yung distance na yon depende sa kakayanan mo. Ano? At hindi lang yon, para maging pacer ka, syempre hindi basta-basta yung baguhan. Dapat yung pacer, natapos na rin niya yan in other instances. Meaning, he has proven himself worthy. And that's why he can now set the pace. And I think that's the picture of Jesus na nilalatag sa atin ng author ng Hebrews. Ang sabi sa verse 2 and 3, looking only at Jesus. Looking only at Jesus, ano? Or sa ibang translation, looking up or looking to Jesus. But the word actually na look dyan is, it means to look away from others and fix yourselves on the object na dapat mong tignan. Diba minsan kapag sinasabi ngayon, oh anak, pakinggan mo ako Tapos yung anak, nakikinig sa'yo, pero saan nakatingin? Bubulong si Anton. Saan nakatingin? Sa cellphone. Hindi lang itong mga kahit nga minsan yung mga mag-asawa nag-uusap, nagdi-date, saan nakatingin? Cellphone. Sumusubo, saan nakatingin? Cellphone. Sisilip lang saglit kung kanin ba o ulam, o baka mamaya may buto. Pero we are so distracted. A generation, hindi na lang generations of distracted people na ang attention ay hindi kayang i-fix. Ano? Pagkatapos magtrabaho ng laptop, magpapahinga lang daw, pero ang pagpapahinga ay screen pa rin. We cannot really focus,
Pero ang sabi dito, the verb that is used dito sa Greek word na to look to Jesus, the looking that needs looking away. Yung hindi ka titingin na sa iba. It has a sense of faithfulness and loyalty. Hindi ka cheater. You look attentively. Focused lang. You look away from the things that are there. Pwede naman tignan, But you need to move forward, Parang yung illustration yan ng mga kabayong nasa karera, pero ayokong masyadong i-tolerate yung mga karera sa mga hayop eh. Pero parang tayo na maglalagay ng blinders, At we need to focus, sa ating direction. But this is no longer just the direction. This is about focusing on Jesus. Now, bakit Jesus at hindi Christ? Bakit Lord na binabanggit din naman dito? But the author used Jesus to remind you that Jesus himself did what you had to do to live this life, to journey his faith dito sa mundo. To remind you that he himself ran the race. And that's what actually the point of some chapters in Hebrews and even here in the first verses of chapter 12. Looking unto Jesus, the originator and perfecter of the faith. But before natin i-discuss yan, sabi dito, he himself endured the cross. Siya mismo may endurance na ginampanan. Siya mismo nagtiyaga, siya mismo naghirap, siya mismo nagpagal. So when you look to Jesus, you're not just looking at a perfect model na sana all, na hindi mo kaya. But when you look at Jesus and you're reminded that He Himself as a human being went through everything. Minsan mas malala pa nga eh. Sa totoo lang, mas malala pa nga pinagdaanan ni Jesus. Imagine being born in a poor family, in a poor province, being ridiculed by your fellow Jewish people because taga Nazareth ka. Being ridiculed by your own people because taga-probinsya ka. And being ridiculed by other classes of people around you na mga Roman citizen. And thinking of may pag-asa pa ba tong ating dating bansa kasi sa panahon niya, Israel is non-existent. It's just a part of a province of Roman Empire. And Jesus lived in a land conquered by emperors na pumapalit-palit. Jesus himself experienced being a refugee. Always remember that. When you think of refugees these days, always remember that Jesus was one of them. He was not protected by the government. He had to flee from the government. Kung hindi, papatayin siya. Imagine that. Remember that when we think of geopolitics these days. Jesus himself suffered all those things as a young kid. And when he grew up, he got misunderstood nung nag-umpisa sa ministry. The people who are supposed to be godly, hindi siya maintindihan. Hindi siya pininiwalaan at niridicule siya, kinalaban siya to the point na ipinapatay na siya. Remember that. Remember that when you think of your own struggles, this is not to invalidate your struggles, but you think that Jesus is one with you. Jesus has gone through what you are going through. And He understands that. That's the point ng sinasabi sa Hebrews chapter 2 and 4. Na kayang-kaya kang intindihin o nawain ng Panginoong Jesus. Dahil pinagdaanan niya rin yan. And that's why, ang sabi sa verse 2, He is the originator and the perfecter of our faith. The originator dahil
Mula chapter 4 hanggang chapter 10, ang dinidiscuss dyan is kung anong na-accomplish ng Panginoong Jesus. Na tayo ay napatawad na mula sa ating mga kasalanan. Na tayo ay kabilang na ng household of God. Na tayo ay dapat magpatuloy because we are among those who do not shrink because of faith. Sabi sa chapter 10. Sa dulo ng chapter 10 ng Hebrews. And kasunod niyan, nilista niya sila Abel, sila Abram, sila Jacob, sila Joseph, Pagkatapos siyang sabihin, but we are among those who continue. Kasama tayo doon sa mga magpapatuloy. Bakit? Kasi tinapos na ng Panginoong Jesus. He conquered death and sin. And that's why He is the originator, the founder of our faith. Hindi mo na kailangang kapain yan o pagsumikapan pa yan. Ang importante ay nasa Kanya ka na at magpatuloy ka because He is also the perfecter of our faith. Meaning, siya rin ang nagpapalakas sa atin, siya rin na naggagubay sa atin, nagtuturo sa atin at nagbibigay ng inspirasyon. At hindi lang yun, ang inspirasyon natin ay sometimes binibigo tayo. Sa mundong ito, ang mga idolo natin, ang mga modelo natin, ang mga inspirasyon natin, ay bumabagsak din dahil tao lang din naman sila. At si Jesus ay tao lang din naman, pero ang taong to, tao sa perspective, sa kanyang buhay dito sa mundo. Of course, He is fully God. But let's not put that doctrine in front of us to the point na hindi nakakalimutan natin that it's also 100% human being. That the struggles that He encountered is humanly felt, humanly experienced. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos, sabi sa chapter 2 ng Philippians, para i-obey, i-pursue itong path of discipleship. He experienced everything. And that's why sabi diyan, He endured the cross, despising the shame. And He is the perfecter of our faith. He guides us. But at the same time, sabi diyan, He sat down at the right hand of the throne of God. Meaning, na-accomplish niya ito. And He has been approved by God. And He no longer just that, He is now ruling. Sitting at the right hand of a king means that He is Himself is royalty, ruling. So, imagine you are just starting in a small company at ang na-applyan mo ay napakamababang posisyon sa isang kumpanya. And then, sa first week mo, meron kang nakakasabay, nakakasalubong, pagpasok, tapos hindi mo alam kung sino siya at anong posisyon niya. And then you just feel na mabait siyang tao kasi lagi kanyang binabati. And then one time, nakasama mo siya sa lunch. Lagi kanyang ini-inspire, lagi kanyang binibigyan ng mga pointers to move. Sa mga na-overwhelm ka sa trabaho, ini-encourage ka niya. Pag mayroon kang hindi naintindihan, pinapaliwanag niya sa'yo. And then you ask, bakit ang dami mong alam sa mga bagay ito? And sabi niya, well, I have been there. Duman ako sa posisyon na yan. So ikaw, akala mo naman, veterano lang siya sa posisyon na yan. So, you just go on. You just love the friendship na nagawa niyo, nabuo niyo, Then eventually, one day, you realize, sabi sa'yo ng isang katrabaho mo, uy, tawag ka ni boss. Meron ka daw kailangang i-report sa kanya. At dahil baguhan ka pa lang, hindi mo pa masyadong alam talaga yung organizational structure, sino yung mga executive, sino yung mga boss. Umakit ka sa second floor, third floor, fourth floor, fifth floor, kung ano mang pinaka-top floor ng kumpanya. Pagdating mo doon sa opisina ng boss, kung nasaan man ito, pagpasok mo doon, right there, on the chair, on the table of the CEO or the owner of the company itself, pagtingin mo, siya yung nakakasabay mo pumasok. Siya yung nakakasama mong kumain. Siya yung nagsasabi na pinagdaanan ko lahat yan, and that's why I'm telling you these things. Ganon si Jesus, mga kapatid. He is not just someone na parang nagbibigay lang sa'yo ng tips. He is someone who can teach you because He's there.
He's someone who can give you strength, and not only because He's there, but because He's also been through what you are going through right now. He understands you, and He is powerful to help you. Iba yung understanding lang. Pero mas iba kapag understanding na capable pa siyang tulungan ka. Iba rin yung capable lang, pero hindi ka naiintindihan. Boss, sorry. Pagod na talaga ang aking mental capacity. Okay, magpa-pizza tayo. Diba? Yun yung joke ngayon eh. Para pangalagaan yung mental health ng mga nababurn out na ng mga employees, magpa-pizza. It means hindi talaga naiintindihan ng boss. But this Jesus, who is now sitting at the right hand, who is now ruling, who is now king, understands you. Why? Dinaanan niya yan. Dinaanan niya maghirap. Dinaanan niya umiyak. Dinaanan niya dumugo. Dinaanan niya mabugbog. Dinaanan niyang durain. Dinaanan niya murahin. Dinaanan niya lahat yan. Dinaanan niyang patayin sa pinakakahiyahiyang paraan. Pakuin sa krus ng nakahubad. He experienced it all. That's why He understands. That's why this should give us comfort when we experience pain and trials in our lives. Lord, alam ko You understand me. And alam ko You can help me. And that's why ang karugtong na sinasabi dito is sa verse 3, consider Him who was endured such hostility by sinners against Himself, that you will not grow weary and lose heart. I-consider mo si Jesus. At yung consider na yan, dahil daw sa mga pinagdaanan niyang kahirapan, galit, inis, pagkontra sa Kanya ng mga makasalanan, and then, ma-realize mo na you can actually do it by His enablement, by His grace, by His enabling. Kaya sabi sa verse 3, consider Him. Consider Him. Nung inaaral ko yung original language itong chapter 12, verse 1 to 3, may several words dito na very interesting kasi dito lang mo matatagpuan sa buong New Testament. Or very rare mo mahanap sa New Testament. And yung kanina, yung look up to, I think there's another one, and then this one, yung consider. It's very rare dito sa New Testament, And wala pala akong internet. Babasahin ko sana. Pero yan, it's really specific para sa purpose na to ng pag-iinganyo sa atin. And it means na yung pag-consider, kasi ang pag-iintindi kasi natin sa pag-consider, ganito yan eh. May ino-offer ako sa'yo, trabaho to pero work from home. Consider mo naman. Pag sinabi natin consider, pwede natin pag-isipan ko muna. Meron ditong gamot na makapagbigay sa iyo ng clear mind and focus whenever you are at work doing something that you need to focus on. Sabihin sa iyo, meron akong supplement dito. Consider mo naman. Sige, I'll consider that. Or when you say I'll consider that, it means pag-iisipan ko. O kaya kapag nag-a-apply ka, we'll consider you and we'll call you when we have a decision. But consider sa panahon natin is not, so I think consider is not the right word sa English translation dito, kahit na para sa akin, ang ganda na ng translation ng NASB. But consider sa panahon natin does not get the point. Kasi ang word dito na ginagamit to consider is actually very deep. It means you have to analyze, to study, to focus yourself. Consider Him, si Jesus. Na you devote your life in understanding Him. Kaya nga, ang last point ko, so be encouraged by the testimony of the Bible, be free from the distractions of sin, and the last point ko, be dedicated to Jesus, who is worthy to be trusted and followed. Kasi i-dedicate mo yung buhay mo sa pagkilala sa Kanya, sa pag-unawa sa Kanya, and then gagayahin mo siya.
Discipleship, that's what it means. You listen to Him, you learn from Him, and then you live by His teachings. Listen, learn, and live. Consider. That's what it means. So mga kapatid, ang main point ko lang naman dito actually is that we'll listen to the Bible when it says endure. Because kapag sinasabi niyang magtiyaga ka, magpursigi ka sa buhay na to, He will also, the Bible, God, will also give you the reasons how or the ways how to endure. And that's it. Be encouraged by the testimony of the Bible. Now, lawakan na natin siguro ito, ano? Hindi na lang yung mga nilista dito na pangalan sa chapter 11. You can actually move forward kahit kay Paul, ano, kay Peter, the disciples, ano. So the whole Bible is there for us to be inspired to endure. That's what it says, I think sa Romans chapter 15, that the scriptures were written for us to be encouraged sa panahon na ito. Ano? So when we look back, when you read the Bible, hindi natin ito ginagamit para ipambato mo sa mga taong hindi mo kaparehong pananaw, ano? Or pinopost mo, o kaya pinopost mo para sabihin para imbis na sabihin mo sa taong to na may mali ka, gagamit ka pa ng ano para mag passive aggressive move ka. Alam niyo yung passive aggressive? Yung parang pwede mo naman sanang gawin in a proper way, pinarinig mo. Yung ganon. Passive aggressive means parang gagamit ka na ibang mga bagay, hindi ka didiretso. Kasi hindi tayo confrontational, sabi nga ni Vico Soto. Tayo mga Pinoy, hindi tayo confrontational. Sometimes nadadala natin yun sa pagkakristyano. We become passive aggressive with the Bible. Ginagamit natin ang Bible as a tool as a weapon to communicate our grievances to other people. Now it's okay naman kung talagang you are sharing this word, this verse or chapter to inspire. That's okay. I do that too. That's good, Pero kung tayo mismo mag-check sa sarili natin, why are we posting stuff kung hindi clear sa atin ang intentions natin? That's God's word. Silalagay pa natin sa profile natin, tapos makikipag-away lang naman tayo sa Facebook. That's wrong, I think that's the wrong way to do the Bible, to use the Bible. But I think how to use the Bible is for us to be encouraged first and foremost from the stories na binigay dito and also sa kabuuan ng kwento ng Bible. Kung yun ang reason mo, then go ahead, share the Bible. Talk about the Bible. Inspire and encourage. But of course, first make sure that ikaw ba na-encourage ka ba? So are you looking at the story of Joseph and say, I should endure? Are you looking at the story of the young David and say, I should endure? Are you looking at the story of lalagpas na tayo sa Old Testament, looking at the story of Paul and you say, I should endure? I am encouraged na itong mga taong to ay nagpatuloy. I am encouraged by Jesus Himself. And then be free from the distractions, from the way, from the obstacles. Be free from those kinds of unnecessary things. And of course, rid yourself of sin. Dahil hindi man ito ang laging ang dahilan ng kabigatan, hindi man ito laging dahilan ng depression, anxiety. But when there's sin, it weighs you down. It gives you, sometimes the deceptive nature of sin, nakakala mo okay ka, but because there's sin in you, hindi mo alam na lumilihis ka na. Hindi mo alam na nagkakasala ka na sa tao. Hindi mo alam na nakakasakit ka na. Hindi mo alam na yung plano mo is actually you're building an empire for yourself while sacrificing the lives of other people or those that you love. Sometimes, hindi mo napapansin yun because of sin. And yung sin can be also the pressure of this world na kailangan gayahin mo sila. Kailangan ito yung nakikita kong uso ngayon. Itong nakikita kong picture of what a successful life is. So I need to follow this. That's the pressure, the allure of this world. That you're not
if you're not self-aware, if you are not always looking at the testimony of the Bible, then you could end up, no, kung gagamitin natin ulit ang illustration ng pagtakbo, gumagastos ka ng gumagastos ng gumagastos ng gumagastos sa mga mahal na sapatos, mga mahal na gamit, mga gahan sa pagtakbo, pero hindi ka naman talaga nag-i-improve sa takbo. Now, that's the picture here na sinasabi ni Paul or ni Barnabas or ni Luke, the author of the Hebrews. And it's very deceptive, na hindi mo napapansin sa buhay natin. So, brothers and sisters, I think it's time also for us to evaluate, what am I doing in this life right now na pwede kong alisin sa buhay ko? It's slowing me down. No? It's slowing me down sa growth ko, sa pagsunod ko sa Panginoong Jesus. And of course, lastly, yung be dedicated to Jesus, who is worthy to be trusted and followed. Siya lang yun, makakagawa nun all our lives, because He Himself has finished the race. He Himself has finished the race and also naging hari. Meaning, He is able to understand you, and because He understands you, He can enable you. Dahil kaya kanyang intindihin, naiintindihan kanya para bigyan kanya ng kakayanan. At magagawa niyon dahil siya ay nakaupo sa trono sa langit. Meaning, He is sovereign. He is powerful. He can do that for you. And of course, consider Him, meaning, look at His life, study Him. How did Jesus endure? Consider Him. Maybe mali ang standard natin. Maybe mali ang perspective natin. Maybe pag nakikita natin ng problema, iniisip natin na wala itong magagawang kagandahan sa atin. Maybe pag nakikita natin yung mga tao, we think na they're just people to be used, not people to be helped, not people to be manipulated, for our own gain. But not. Jesus did not do that. Even Himself, He gave away for people to experience goodness in their lives. So baka baliktad ang kapamaraanan natin. Baka baliktad ang standard natin. So consider or look at Jesus closely. Study His life. And that's the encouragement of Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Of course, ang dami pang encouragement to endure. Ang dami pang ways to look at perseverance through trials. And that is what we are praying for, that God will help us understand, to equip us in this coming month. So we have our elders, our pastors to teach us, to lead us sa mga bagay na yon. And may the Lord continue to help us and work amongst us, Dahil ang pinag-uusapan dito is household. These are not individual runners. These are people, and we are among them. We're part of them, the people of God. So make use, benefit from, or maximize, and be part of the movement, the growth, the health, the discipleship, the community of our church, so that you can continue on to endure. May God bless us. So ngayon naman po ay dadako tayo sa ating kasunod na bahagi ng ating pananambahan na ating ginagawa sa tuwing unang linggo ng